Hello everyone, magandang buhay po sa lahat. Welcome back po dito sa ating Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about solving probability of compound events. I'm going to present different examples and we are going to discuss it in step-by-step computation. Okay, for compound events, there are three kinds. So we have independent event, dependent event, and the third one is mutually exclusive event. Okay, so ano nga po ba yung pagkakaiba ng tatlong compound events na ito and how to solve these kinds of compound events? These are the formulas for each compound event. We have the first one, independent event. Ito po yung ating formula. P or probability of A intersection B is equal to probability of A times probability of B. So pag sinabi po nating independent event, hindi nakakaapekto yung first event doon sa result ng second event. Okay? Kaya nga po independent. Okay? So wala silang pakialam sa isa't isa. Okay? So to solve, to combine the two events, you just multiply their probability. Okay, magpipresent po ako ng example about that. For dependent event naman, ito naman po yung ating formula na gagamitin. So, probability of event A and B is equal to the probability of A times the probability of B after A. So, ano po ba yung ibig sabihin ng formula na ito? So, mas maganda po mamaya sa example, papaliwanag ko po ito. Bakit po may after A? And the third one, mutually exclusive event, kapag ang ginamit po ay OR. Okay? So, kapag sa ating probability, may ginamit pong OR sa paghanap ng probability, then that is mutually exclusive event. Okay, kapag OR naman, then yung probability nila, ang gagamitin po natin ay addition. Okay, I'm going to present example for each kind of compound events. Okay, so let's have problem number 1. When rolling a die and flipping a coin, what is the probability that a 2 and a head come out? Okay, so what kind of probability is this? Or what compound event is this? Okay, ulitin po natin yung ating problem. When rolling a die and flipping a coin, what is the probability that a 2 and a head come out? Okay, so dalawa po yung event na ipe-perform natin dito. So, bilugan ko po. Yung una ay rolling a die at yung pangalawa po ay flipping a coin. So, there are two events that we're going to perform here. So, kapag gantong dalawang events, so iba po yung pagpe-perform ng rolling a die at iba yung pagpe-perform ng flipping a coin, ito po ay independent event. Hindi po nakakaapekto yung isang event doon sa isa pang event. Ano po? So magkahiwalay po sila ng event. Now, since ito po ay independent event, ito po yung ating formula na gagamitin. Okay, we're going to multiply their probability. Okay, so to write, we have probability of A. Ang A po natin, let us say, rolling a die. At ang hahanapin natin in rolling a die ay 2, kaya probability of 2. Okay? Then intersection B, ang pangalawa po nating event ay flipping a coin. At ang hanapin natin sa coin ay head, kaya probability of head. Okay, so bilugan ko po ulit or guhitan ko. Dalawa po yung probability na hanapin natin, 2 and head. Okay, so ito po yon. Probability of 2 and then head is equal to, okay, so probability of A, the first one is 2, times the probability of B, ang ating B ay head. So pinaghiwalay ko po ito. Okay, so now, we're going to have their probability. Unahin po natin yung probability of 2 when rolling a die. Okay, so for example, ito po yung die natin. So sa ating die, again, as I recall, there are 6 faces po ng ating die. Numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon, ano po yung probability of getting 2? Ilan po ba yung 2 dito sa ating number? Only 1. Ito lang po yung ating 2. So, ibig sabihin, para makuha po yung probability ng 2 in rolling a die, so 1 po yung 2, okay? Only 1 out of 6 choices. So, 1 over 6 po yung probability of 2 times, next one, probability of head. So, ano naman po yung head? Yung head po ay flipping a coin. Let us say, ito po yung ating picture ng flipping a coin. So, kapag nag-flip po tayo ng coin, dalawa lang po yung possible na result. It's either head or tail. Ngayon, ang hanapin natin ay head. Bilugan ko yung head. So, ilan po yung head dyan? Isa. Ilan po yung ating choices?
Ilan po yung possible outcomes? Dalawa po. Kaya 1 out of 2. Okay, kaya 1/2 po yung probability of head. Now, after getting their probabilities, we are going to multiply. So, madali lang pong mag-multiply. Paano po ba mag-multiply? Just multiply numerator, 1 times 1, that is equal to 1, and multiply denominator, 6 times 2 is equal to 12. So, that become 1 over 12. Okay? Again, multiply numerator, 1 times 1 is 1. Then, multiply denominator, 6 times 2 is 12. So, 1 over 12, yan na po yung fraction. Hindi na po pwedeng i-reduce yan sa lowest term. So, kung gusto po ninyo, pwede pong i-decimal. Ang decimal po niyan ay 0.0833 or in percentage, 8.33%. Okay? Okay, how about naman po for problem number 2? Anna randomly select 2 marbles from a bag that contains 10 green, 4 blue, and 6 red marbles. What is the probability that the first marble is blue and the second marble is not blue? Okay, so dalawa po yung ating hahanaping probability. Yung first marble daw ay blue at yung second marble naman ay not blue. So ano pong ibig sabihin ng not blue? Pag sinabing not blue ay di hindi yung blue. Okay, at dalawa po yung ating question na isosolve. Nakalagay dito, if Anna replaced the first marble before selecting the second. At yung pangalawang senaryo, Anna do not replace the first marble. Okay, unahin po natin yung letter A question. Okay, so Anna replaced the first marble before selecting the second marble. Okay, kapag ganito po yung given na may replace, ibig sabihin, ito po ay dependent event. So, ibig sabihin, pag sinabi po nating dependent event, nakakaapekto yung first event dun sa pangalawang event. Okay, so paano po? Okay, ito po yung ating formula. So, still, n po yung gagamitin natin at ang operation po ng probability ng dalawa ay multiplication. Okay, so here, the probability of A, yung A po natin ay blue, and then, yung pangalawa po natin hahanapin ay not blue. Kaya, probability of blue and not blue is equal to the probability of A, ang A po ay blue, times the probability of B after A. Ano pong ibig sabihin ng B after A? So, ano po yung B? Not blue. So, not blue after blue. O, ano pong ibig sabihin yan? Ganito lang po yon. Una po ay kunin po natin yung probability of blue. Okay, so ang blue po ay mula po dito sa ating given. Okay, lagay ko po dito sa baba yung summary. Ito po yon. So we have 10 green. Ito po yon, 10 green, 4 blue, and then 6 red marbles. Okay, all in all, if we are going to add, how many marbles are there? We have 10 plus 4 plus 6, that is equal to 20 marbles. Ngayon, yung blue po dyan ay 4. Okay, 4 po yung blue dyan. Okay, so for the probability of blue, all you have to do is get the number of blue divided by the number of total marbles. So 4 divided by, ang probability ng blue ay 4 out of 20. So 4 divided by 20. Okay, so here, since nakuha na po yung first probability na blue, nakalagay po sa ating situation A, Anna replaced the first marble. So pag nabunot niya yung blue, halimbawa, ibabalik niya tapos bubunot ulit. O, yun po yung ibig sabihin ng replace. Okay, now, what is the probability of the second marbles? Okay, yung second marble po dyan ay 16. 16 ba yung not blue? So yung not blue dyan ay green and red. So ilan po yung not blue? 10 plus 6 is 16 out of 20. Kaya po out of 20 pa rin yung ating pamimilian kasi binalik po yung unang nabunot natin na blue. Okay? So yun po yung ibig sabihin ng Anna replaced the first marble. So ibig sabihin, pag na-replace niya, yung kinuha niya, ibabalik niya ulit. So ang pamimiliin ulit ay 20. Ano po? Yung possible outcome po ulit. So here, we're going to simplify. So, multiply 4 over 20 times 6 over 20. Kapag ganito po, medyo malaki yung number, ang gagawin natin, i-reduce natin pareho sa lowest term. So, yung 4 over 20, reduce to 1 over 5. So, tama po ba? Ang common divisor po between 4 and 20 is 4. So, 4 divided by 4 is 1.
and 20 divided by 4 is 5. Kaya 1 over 5. Okay? Times 16 over 20. So pwede po ulit divisible by 4. 16 divided by 4 is 4. At sa denominator, 20 divided by 4 is 5. Kaya 4 over 5 yung reduced fraction ng 16 over 20. And then, mas madali na pong mag-multiply. So, to multiply, we have multiply numerator. 1 times 4 is 4. And multiply denominator. 5 times 5 is 25. So, 4 over 25, hindi na po yan pwedeng i-reduce to lowest term. Okay? So, yan po yung kanyang fraction. Gusto po ninyo in decimal, i-divide lang po yan. 4 divided by 25 is equal to 0.16 or in percentage, 16%. Okay, so how about naman po itong letter B question? Ana, do not replace the first marble. So, ibig sabihin, yung unang marble na kinuha ni Ana ay hindi na niya ibinalik at kumuha ulit ng panibago. Okay, still, ito pa rin po ay independent event. Dependent event rather. Ibig sabihin, na nakakaapekto yung unang event dun sa pangalawang event. So, we are going to multiply the two events. Okay, so here again, the same process. But this time, ulitin natin, the probability of blue is 4 out of 20 kasi 20 po yung marble. So, still 4 over 20 po yung blue. But this time, ito po magbabago. Not blue after blue. Ibig sabihin, kapag halimbawa, yung ating scenario 2 ay do not replace, yung not blue po dito ay bali 10 plus 6, 16. Okay? So, 16 po yung ating not blue. Kapag kinuha po natin yung blue, nabawasan na po ng isa sa unang bunot natin. So, 3 na lang po ito. Tama po? So, ngayon, since ito po ay 3, ilan na lang po lahat yung marble? So, 10 plus 6, 16 plus yung 3 na blue, kung nabawasan ng isa, 19. Kaya, yan po ay magiging 16 over 19. So, again, saan nakuha yung 16? Ito po yung not blue na 10 plus 6 is 16. Okay? Out of, nabawasan na po ng isa yung blue sa unang bunot natin, kaya 3 na lang ito, kaya 16 plus 3 is 19. Kaya yung ating pong probability of not blue after blue is 16 over 19. Okay? So here, again, you are going to multiply the two fractions. So pwede po ninyo ulit i-reduce yan to lowest term para mas madali pong mag-multiply. So 4 over 20 can be reduced to 1 over 5 times yung 16 over 19, hindi na po pwedeng i-reduce, kaya 16 over 19 po ulit yan. And then just multiply 1 times 16, that is equal to 16. And 5 times 19, that is equal to 95. So 16 divided by 95, hindi na po pwedeng i-reduce yan sa lowest term. Yan na po yung kanyang fraction form. So in decimal, kapag gusto po ninyo, ito po. In decimal, 0.158 or in percentage, 15.8%. Okay, for problem number 3. A ball is selected at random from a box containing 5 orange, 3 yellow, and 2 blue balls. Find the probability that a ball selected is either blue or orange. So, ang ginamit po dito sa pagkuha ng probability ay gumamit po siya ng or. Okay? Gumamit po ng word na or. Ibig sabihin, either blue or orange, ito po ay mutually exclusive event. So kapag siya po ay mutually exclusive event, i-add po natin yung kanilang probability. Kaya kapag gumamit po siya ng or, i-add po natin. Okay? So ganito lang po yon. Probability of A or B, ito po, is equal to probability of A plus the probability of B. So substitute po natin yung dalawang probability na hanapin natin, blue or orange. Kaya probability of blue or orange is equal to the probability of blue plus the probability of orange. Okay, here. Again, lagay po natin dito, 5 orange, this one, 3 yellow, 2 blue. Okay, so all in all, ilan po lahat yung ating balls? 5 plus 3 plus 2, that is equal to 10. Okay, total nga po natin. That is equal to 10. Okay, now, ang hahanapin po natin na una ay probability of blue. So, ang probability of blue po ay 2. Okay? So, 2 out of 10 po yung probability of blue. Okay? Then, pa-plus po natin yung probability of orange, which is, ang orange po dyan ay 5. Okay? So, 5 out of 10 naman po siya. Okay. So, bakit kaya hindi tayo nagbawas dun sa kinuha natin na
sa unang kuha natin na blue. Bakit po 10 pa rin po ang denominator? Kasi nakalagay po dito or. Ano po? So, blue or orange. Kaya, the same pa rin po yung kanilang denominator at yung gagawin po nating operation ay plus. Okay? So, madali lang pong mag-plus dyan. Kapag nagpa-plus po tayo ng fraction, kapag magkapareho yung denominator, all you have to do is add the numerator. 2 plus 5 is 7 and then copy the denominator 10. Kaya ito pong 2 plus 5 is 7, then copy 10, so 7 over 10. Yung 7 over 10, di na po pwedeng i-reduce to lowest term. Yan na po yung kanyang fraction form. In decimal, 0.7 or in percentage, 70%. Okay? Okay, to end up the discussion, let's have this activity, yes or no. So ano po ba yung activity na yes or no? Ito po yun. A ball is drawn from a bag of colored balls and then replaced. A second ball is drawn again. Are these two events independent? Okay, yes or no? So baka pwede pong parinig po yung inyong sagot about this situation, about this problem, if this is independent or not independent. So ang sagot lang po ninyo ay yes or no. So baka pwede pong pa-share yung inyong sagot by just typing your answer in the comment section below. Salamat sa inyong panonood mga anak. See you on my next discussion about fourth quarter examination. At last, yan po yung huling topic sa Mathematics Grade 8 sa Matatag Curriculum. So about compound events. Okay? So take a review. Maghanda po kayo para mataas po yung magiging score ninyo ng fourth quarter examination. So hintayin po ninyo yung aking i-upload na reviewer.